Nakibahagi si Gov. Joet Garcia sa isinagawang bisita bayan sa Abukay, kung saan tinalakay niya mga ulat at datos kaugnay ng mga isyong nangangailangan pa ng aksyon sa munisipalidad. Kabilang dito ang mga road incidents at health-related concerns. Maganda mas maintindihan natin kung bakit po natin sinusulong ito pong system of meritocracy. Katulad din sa iba't iba pong mga sports, di ba? Meron pong malinaw na basihan kung paano ka mananalo. At dahil po malinaw yung basihan at meron pong mga numero, madali po malaman sino po yung champion. At ganun din po yung gusto natin mangyari, kaya po natin sinusulong ito pong system of meritocracy. Tayong lahat ay atleta pagdating sa paglilingkod. At nilalatag po natin ngayon, pinapakita po natin ngayon kung ano yung mga numero, at kapag po nakita natin sino po yung mga mahusay na barangay, sino po mahusay na munisipyo, syempre meron din po yung katumbas na insentibo. Meron din po yung incentive kung saan hindi lang po natin kinikilala, kundi po sila po yung mas bibigyan natin ngayon ng prioridad, lalo na pagdating po sa mahalagang mga programa at mga proyekto. Nagsagawa rin ng executive alignment meeting kasama ang mga opisyal ng bayan ng Abukay upang lalo pang pagtibayin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga mamamayan. Kabilang sa mga dumalo sina Mayor Eric Martel, Vice Mayor Wang Bupabustan, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Bayan at mga punong barangay ng Abukay. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprise Development Week, sinimulan na ang MSME Week Trade Fair 2026 sa main lobby ng The Bunker. Pinangunahan ng opening ceremony ni Board Member Victor Baluyot, DTI Bataan Provincial Director Aileen Ocampo, PCCI Bataan President Engineer Imelda Rubiano at OIC Pipisedo Jeffrey Calma. Bukas ang trade fair hanggang ika-6 ng Hulyo mula ika-7 ng umaga hanggang ika-6 ng hapon, kung saan makikita ang iba't ibang produkto, pagkain at handicrafts mula sa mga lokal na negosyante at MSME ng Bataan. Binigyan pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan ng Bataan ang pagsisikap ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng Provincial Gawad Saka Awards. Kabilang sa mga ginawaran ang mga Bayani Ako Participatory Guarantee System o PGS awardees at ang mga Provincial at Regional Gawad Saka winners para sa kanilang natatanging ambag sa sektor ng agrikultura ng lalawigan. So una-una, siyempre gusto ko po talaga pasalamatan ang ating pong mga magsasaka, mangingisda. Kayo po ang bumubuhay sa ating pong lalawigan. Literally, kayo po yung bumubuhay dahil po sa inyo, kaya meron pong pagkain na kinakain ng ating pong mga kababayan. Kaya ito pong igagawad sa inyo ngayong araw ay hindi lamang po pagkilala, kundi po pagbibigay halaga sa inyo pong patuloy na sakripisyo, pagtatrabaho upang hindi lang po mapaglingkuran o kaya makapagbigay ng buhay sa inyo pong mga pamilya, kundi po pagbibigay ng buhay sa lahat ng pamilyang Bataenyo. Kaya po sa araw na ito, talaga pong nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyong hindi pagsuko. Makakaasa po kayo na sa ating pong pagkakaisa, sa ating pong mga leaders ng ating probinsya, ginagawa po natin ang lahat para po matulungan tayo dito sa ating lalawigan na walang magugutom at lahat po ay aangat ang buhay sa ating pong larangan ng agrikultura. Namahagi rin ng pamahalang palalawigan na mga kagamitang pangsaka at pangisda bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng modernisasyon ng industriya at mapataas ang kita ng mga benepisyaryo. Nakipagpulong si Gov. Joet Garcia sa mga kinatawan ng Department of Transportation o DOTR upang talakayin ang feasibility study ng Subic-Clark-Manila-Batangas o SCMB Rail Corridor. Ang proyekto ay nagdurugtong sa mga pangunahing ports, industrial areas at economic zones sa buong rehiyon at inaasahang magpapagaan ng trapiko, magpapalakas ng kapasidad ng transportasyon at lilikha ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya. So I think it's very important to look at this picture because as you can see, syempre Bataan's right in the middle of your
Indo-Channel on the left side, $3 to $5 trillion of trade. Then in the middle of the trade that's happening also in Manila Bay and the three biggest regions in the country, 4A, 3, and Metro Manila. And Bataan will play a major role, especially the bridge is already ongoing. Imagine yung produce mo here sa Calabar Zone, bukod sa Batangas Port, can just be brought through the bridge and then to our ports here also in Bataan. Or move up to Subic, move up to Clark through our roads then within the province. So baka it's noteworthy to look at this possible development. Ibinahagi rin ng pamahalang panlalawigan ang mga flagship projects ng lalawigan gaya ng Bataan-Cavite Interlink Bridge at Coastal Defense Road bilang mga konkretong hakbang tungo sa pag-unlad ng Bataan at ng buong bansa. Upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng pamahalang panlalawigan, nakipagpulong si Gov. Joed Garcia sa iba't ibang ahensya at sektor, kabilang ang Bureau of Customs o BOC, Port of Limay, sa pangunguna ni District Collector Attorney Criden F. Balgomera, kung saan tinalakay ang buwan ng revenue collection pati ang mga hakbang upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga batas laban sa smuggling at iba pang iligal na gawain. Philippine Marine Corps Combat Support Brigade sa pangunguna ni Brigadier General Armando B. Custodio, kung saan tinalakay ang pagpapatatag ng peace and order at disaster response para sa mga Bataenyo. One Bataan Trucker Service Cooperative, kung saan pinamunuan ni Gobernador Garcia ang oath-taking ng samahang gumaganap ng mahalagang papel sa pagtugon sa mga kalsada at apektadong lugar sa panahon ng kalamidad, at Barangay West Calagiman Samal sa pangunguna ni Pulong Barangay Delia Honra, kasama si Provincial Engineer Ricky Herrera upang talakayin ang planong water system na inaasahang maglilingkod sa mahigit 500 pamilya sa barangay.